Hindi ka nag-fail dahil sa wala kang talent. Nag-fail ka kasi ayaw mong Kung ayaw mong isa ka sa mga mawawala sa algorithm this 2026, importante po na panoorin nyo yung full episode ng video na to. At baka ginagawa mo na to ngayon, hindi mo lang alam. Hello mga ma'am sir, welcome back sa ating channel. Kung bago ka dito, ako si Charm at nagbibigay tayo ng mga tips, advice para sa mga aspiring YouTubers. So ngayong video, pag-uusapan natin bakit maraming mga YouTubers ang mag-fail this 2026. So hindi na natin patatagalin, isa na sa mga dahilan dyan, yung laging nasa mindset natin na tinatawag na umaasa lang sa upload consistency. Okay guys, ipapaalala ko lang na yung consistency, yes po, napaka-importante niyan dito sa YouTube. Sa lahat ng mga content creator dito, sa mga baguhan, napaka-importante po niyan. Pero kasi hindi ito magic na maging consistent ka lang, agad-agad mag-grow ka na dito sa YouTube. In short, hindi sapat na maging consistent ka lang. Sa totoo lang, maraming mga creator yung nag-upload araw-araw pero walang growth. Pansin nyo ba? Yung daily upload sila pero wala pa ring growth na nakikita sa kanilang mga channel. Bakit? Bakit kaya? Unang-una dyan kasi hindi nila ina-analyze yung mga data na to. As a content creator dito kay YouTube, tinitingnan mo ba to? Unang-una dyan, audience retention graph. Ina-analyze po ba natin yan? Chine-check ba natin yan? Every video na ina-upload natin. Dalawa, click-through rate per video. Ina-analyze ba natin yan? Pangatlo, yung returning viewers. Pang-apat, yung top traffic sources. Importante na ina-analyze natin saan ba nanggagaling yung mga viewers natin sa YouTube. Saan ba sila nanonood? Saan ba nila pinapanood to? Saan ba nila nakita? Kasi mga ma'am sir, sinasabi ko sa inyo, kung hindi natin ina-analyze itong mga data na to, wala lang, para lang tayong naglalaro dito. Nag-a-upload lang tayo sa wala. Pero okay lang yun kung ang mindset natin or purpose natin is for memories, para lang, alam nyo yun, may yung mga generation natin or meron tayong babalikan pag tumanda na, okay lang yun. Pero kung yung goal natin ay kumita, makasahod, magkaroon ng income, earnings dito sa YouTube, kailangan po ay inaaral natin yung mga data na to. Hindi lang dahil nag-upload tayo araw-araw, hindi lang dahil nag-upload ka ng 3 videos, 3 shorts sa isang araw, okay na yun. Importante yung mga data na to guys. Alam nyo ako nung una, wala rin akong kaalam-alam sa mga data na to guys. Pero kung gugustuhin natin aralin, alamin kung para saan ginagamit para mag-grow yung ating mga channel. Kaya natin yan. Magagawa natin yan. Basta gugustuhin natin. And remember mga ma'am sir, 2026 is data game. Hindi na mag-work dito. Hindi na po pwede ngayon yung tinatawag na bahala na. Okay, isa pang dahilan kung bakit maraming mga YouTubers ang mag-fail this 2026. Isa pang dahilan, umaasa sa lumang algorithm. Guys, sabi ko nga 2026 na, hindi na po ito 2018, hindi na ito 2020 na pandemic days. Yung taon mas pinapahalaga na yung mga bagay na to. Unang-una, tinatawag na viewer satisfaction. Ano pa? May tinatawag na watch behavior. Banggit ko nga kanina, returning viewers. At ang panghuli, session time. Kung gaano kahaba nanonood yung mga audience natin, yung mga viewers natin sa ating mga videos. Kaya kung ikaw nagpo-focus ka pa rin doon sa lumang strategy, lumang algorithm, way back 2018, way back 2020 pandemic time, gumising ka na. 2026 na ngayon. Laki na yung pinagbago ng algorithm sa YouTube. Again, hindi na sapat ngayon yung maganda lang yung ating title, maganda lang yung thumbnail natin. I just want to clarify lang na napaka-importante pa rin ng dalawang ito. Pero itong title at thumbnail, hindi lang ito yung mga bagay na basihan. Kasi mga ma'am sir, kahit sabihin mong mataas yung click-through rate mo o yung CTR mo, kung bagsak or mababa yung retention, tinatapon ka pa din ng system. Isa pa po sa mga reality dito sa YouTube, hindi tayo binabayaran ni YouTube para maklik. Binabayaran tayo ni YouTube dito para panoorin. Dapat po, pinapanood yung mga videos natin. Kaya mga master, kung ang focus lang po natin ay views at hindi yung audience connection, maaari na mag-fail tayo this 2026. Sa pang dahilan, walang brand identity. At isa to sa malaking problema ng mga creator ngayong taon. So, maraming mga creator, lalo na yung mga baguhan, random content. Halo-halo, iba-iba. Pero walang masama dun kung nagsisimula ka pa lang. Kasi kailangan mong i-explore kailangan mong mag-experiment.
Kasi paano natin malalaman yung niche na gagamitin natin or gagawin natin kung hindi tayo mag-experiment? So yung tipong today, okay, vlog yung gagawin natin. And then tomorrow, reaction video naman. And then another day, mukbang about cooking naman sa mga kung ano-anong mga pagkain. Next week naman, biglang prank videos, 'di ba? Sobrang halo-halo. Ngayon, wala kang unique audience talaga na alam mo yun magi-stay kasi nalito na ano ba talagang topic ng tao na to. Minsan nagluluto, minsan nagpaparang, minsan namamasyal, minsan 'di ba pati yung mga viewers natin naguguluhan kung ano ba talaga yung direction or mga topic na gusto natin gawin sa channel natin. Diba? Magtatanong nga, ano ba talaga yung channel mo? Ang audience ngayong 2026, ang gusto ng mga audience ngayon, may clarity. Hindi na yan katulad noon na basta-basta lang magsusubscribe sa wala. So, itanong natin sa sarili natin na kapag nakita ng mga viewers sa YouTube, yung thumbnail natin, o yung thumbnail mo, kahit walang pangalan, makikilala ba agad na ikaw yon? Kasi kung hindi, may problema ka sa branding. Kailangan nating ayusin yung ating branding. Isa pang dahilan, content na walang hook. Kasi ito sa mga paraan para magkaroon ng magandang retention sa YouTube. First 3 seconds na hindi natin makuha yung attention or maboard yung mga audience natin, patay na kaagad po yung video. So, patay na agad. And 2026 audience, guys, diba? Pansinin nyo, scroll mentality. Short attention span. Always remember, curiosity is equals to retention. Kaya importante na sa hook pa lang meron ng curiosity, maku-curious sila, di ba mapapatanong sila, ano kayang meron dito sa kalagitnaan ng video niya? Baka doon yung reward. So, kailangan kong panoorin to ng buo. Mga ganon. At isa pang dahilan, walang community. Actually guys, ito yung pinaka-underrated. Pero naiintindihan natin kapag baguhan pa lang. Diba? Kapag baguhan pa lang, kapapasok pa lang sa YouTube, syempre wala pa. Kasi nga nagsisimula pa lang, 'di ba? Pinoproseso mo pa. Pero that's the time na pwede na nating aralin paano ba tayo magkakaroon ng sariling community natin. Dahil guys, sobrang napaka-importante nito dito sa YouTube para mag-grow yung ating mga channel. Sa akin naman guys, sa experience ko, hindi pa man ganun kalaki yung community ko dito sa YouTube. Masasabi ko na sobrang laking tulong nito sa pag-grow ng channel ko. Kung compare mo sa iba, sobrang laki na ng community ng ibang mga YouTubers dito, yung mga matatagal na. Pero ako kahit maliit pa lang to, sobrang thankful na ako kasi nakita ko talaga sobrang laki ng impact na nagawa niya sa growth ng channel ko. At isa sa mga natutunan ko mga ma'am sir, kapag hindi tayo nagre-reply sa mga comments or hindi natin pinansin or kahit i-like or i-heart man lang, kapag hindi ka nagla-live, 'di ba? Ako guys, na-appreciate ko yung pagla-live recently lang. Sobrang natutuwa ako. Sobrang natuwa lang ako kasi sarap lang sa pakiramdam na naka-live ka, nakikita mo sa live chat talaga yung mga comments ng mga viewers. Iba yung pakiramdam nun doon sa mga videos na alam mo, doon ka nagsha-shoutout tapos doon mo nakikita sa comment section lang. Iba sa live. No, malaking tulong din yung live. That's why ang daming mga nagla-live din talaga. At kapag hindi ka i-engage. Ayan, di ba? Kapag hindi ka nagre-reply sa mga comments, hindi ka nagla-live, naku, baka hindi po tatagal yung ating mga audience at aalisan po tayo. At huling dahilan mga ma'am sir kung bakit maraming mga YouTubers ang mag-fail this year 2026, hindi marunong mag-adapt. At ito po yung pinaka-delikado sa lahat. At ito yung mga creator na ayaw lumabas sa kanilang comfort zone. Gusto nila doon lang sa mga bagay na nakasanayan nila. Pero kung titingnan mo, hindi naman sila nag-grow doon sa lugar na yon. Ito yung mga creator na mayroong mindset na, ay, ganito na ako noon pa eh. Ganito na ako dati. Ito na yung ginagawa ko noon pa. Bakit ko babaguhin? Ay, ayoko mag-experiment. Nakakatamad lang naman yung experiment. Wala namang mangyayari. Ayaw lumabas sa comfort zone. Ayaw mag-try. Kaya kung hindi ka mag-a-adjust, sigurado akong mapag-iiwanan ka this year. Yung mga successful creators, they are flexible. Flexible sila, strategic sila. That's why sobrang nagtagal na sila dito kay YT. Kung hindi goal mo sa YouTube na kumita, hindi para sa'yo to. Okay lang kahit hindi mo napanoorin to. Pero, kung may goal ka na katulad ko, na sumahod, kumita, mag-earn,
simulan mo nang baguhin yung style mo this 2026 at mag-adapt ka na. Hindi ka nag-fail dahil sa wala kang talent, nag-fail ka kasi ayaw mong magbago. So kung naabot mo yung part ng video na to, i-comment mo dyan sa baba, anong dahilan ba tinamaan ka dito sa video na to. So, ayun lang mga ma'am sir. I hope nakatulong po sa inyo yung ating video today and I hope nagustuhan ninyo, lalong-lalo na doon sa mga baguhan, kapapasok pa lang dito sa YouTube. Sana po ay makatulong ito sa inyo sa pagsisimula dito as a content creator. And if you think na nakatulong, please like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong uploads. And before I end guys, gusto ko lang i-shoutout muna yung dalawang bagong members natin na nag-join through live stream natin last Saturday. Ito sila Sir Pusang Bundok and Dansky Ritem. Ayan, thank you sir sa pag-join sa ating membership. And gusto ko lang din pasalamatan yung mga nag-rejoin this month. Ayan, si Sir Izumo TV, si Sir Kirk Gaming, and Leon Morales. Thank you guys sa mga nag-rejoin ulit sa ating membership. So, shout out sa mga members ng aking channel, Pusang Bundok, Izumo TV, Dansky Ritem, Jeffrey Batukan, Leon Morales, Kirk Gaming, OFW Venture, Probinsya ng Lakwachera, Cherish Love, Dreamer, Nikay Padaba, Coloring Fab, and Jervy Vlogs, and Mikey Dantes. And syempre, hindi tayo pwede magtapos nang hindi natin isa-shout out yung mga loyal supporters, loyal audience, loyal subscribers natin sa comment section. Ayan, thank you sa support mga ma'am sir. Lalong-lalo na sa mga umattend ng live last Saturday. Thank you sa pagsama sa akin. Kahit alam kong Valentine's Day yun and sobrang busy ninyo. Ayan, thank you sa mga nakapunta. So, ayun lang guys. Have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!